Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kabayan. Ngayon po ay July 20 na at hanggang sa ngayon po ay wala pa ring batas na mag-e-extend doon sa termino ng mga incumbent barangay officials. At wala pa rin pong batas hanggang sa ngayon na naitatayo yung atin pong mga mambabatas na magpo-postpone dito sa December 2025 election. So, ang ibig sabihin lamang po mga idol at mga kabayan ay tuloy na tuloy pa rin yung naka-schedule na original na naka-schedule at existido na schedule na December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, yung sabi ng iba ay unconstitutional daw kasi 2 years lang. O wala naman daw sa batas na 2 years lang. Eh, nung na-extend ba yung termino noon at naging 5 years, o bakit walang nagreklamo na unconstitutional? Oh, o 'di ba wala rin po sa konstitusyon na 5 taon yung isang termino, 'di ba ho? Eh, bakit nung na-extend ng hanggang 5 taon yung isang termino, eh, bakit walang lumabas? Bakit hindi kayo nagreklamo? Oh, bakit hindi naging unconstitutional yung 5 taon? Kasi pabor sa inyo, 'di ba? 'Pag pumabor sa inyo, hindi kayo magrereklamo. Pero pagka hindi pumapabor sa inyo, ay talagang magrereklamo kayo, mga incumbent barangay officials. Yung iba lang naman hindi natin nilalahat. Kasi yung ibang barangay officials ay talagang kung ano yung itinakda ng Supreme Court ay yun yung kanilang sinusunod. At yun naman talaga yung dapat na igalang kung ano po yung desisyon ng Supreme Court sapagkat sila po yung nakakaalam kung ano po talaga yun pong nasa batas na dapat po nating sundin mga idol at mga bayan. Katulad po ng itinakda ng Supreme Court na talagang yung susunod na halalan ay ngayon nga pong ah, December 2025 para sa mga para sa barangay at sangguniang kabataan. O Supreme Court po yung nagtakda nun, ibig sabihin kataas-taasang hukom. Oh, ngayon, ah, yung ratified bill ay nasa pangulo na po na i-transmit na sa ating pangulo at nakadepende po sa ating pangulo kung pipirmahan niya. Halimbawa pinirmahan ng ating pangulo yun pong nasabing ratified bill, ang ibig sabihin po ay magiging ganap na batas po yun. Ayan, nakukuha niyo po. At pagka ebeneto, ang ibig sabihin po ay nireject ng ating pong pangulo yung nasabing ratified bill, ang ibig sabihin po ay hindi ma-extend yung termino ng mga kasalukuyang nakaupo at hindi rin po mapupuspon yung naka-schedule na December 1, 2025 election. At pagka hindi naman po pinirmahan, hindi rin na-reject o hindi bineto ng ating pong Pangulo, ay maglalapse into law po yan after 30 days. Magiging ganap na batas kahit walang pirma ng ating Pangulo, yan po ay automatic na magiging batas. Pero once na pinirmahan ng ating pong Pangulo, halimbawa pinirmahan na ng ating Pangulo, ay meron pong kukontra, mga idol, si Attorney Makalintal. At siyempre, yung decision po ay yung huling ano po, sabi nga last touch ay hindi po talaga yung ating Pangulo. Yung Supreme Court po, yung kataas-taasang hukom po, mga idol at mga kabayan, yun pa rin po ang magdedesisyon doon. Katulad po ng idiniklara ng Korte Suprema na yun nga pong pagpapaliban noon noong 2022 ay idiniklara ng Supreme Court na unconstitutional.
Oh, kaya kapagka pinirmahan ito ng ating pangulo at naging ganap na batas, ay naandiyan pa rin po yung Supreme Court. Sila pa rin yung magdedesisyon, mga idol at mga kabayan. O katulad po ng sinabi po ni Attorney Makalintal, kapagka pinirmahan na ng ating pangulo ay, tsaka siya lalabas, hmm. Pagka pinirma ng ating pangulo ay talagang kwe-kwestiyonin niya, magpepetisyon siya patungkol po dun sa constitutionality ng nasabi pong panukalang batas, mga idol at mga bayan. At, sinabi din po ni, Attorney Makalintal, na dapat po yung Komisyon on Eleksyon, yung COMELEC ay dapat tuloy-tuloy lang yung kanilang paghahanda, sapagkat kapagka ikwinestiyon, ni Attorney Makalintal, halimbawa pinirmahan ng ating pangulo at naging ganap na batas, kwe-kwestiyonin ngayon ni Attorney Makalintal sa Supreme Court, yung, nasabing, constitutionality ng nasabing, batas na pinirma ng ating pangulo. Ngayon kapagka idiniklara, ulit, ng Supreme Court na yun ay unconstitutional, ay, tuloy pa rin yung eleksyon ngayong December 1, 2025. Kaya, patuloy na pinaghahanda, sinasabihan po ni, Attorney Makalintal yung COMELEC na tuloy-tuloy lang dapat sila sa paghahanda, na kahit pirmahan man ng ating pangulo ay, magdedesisyon pa rin yung, Supreme Court, mga idol at mga kabayan. At alam po natin kung ano po yung magiging desisyon ng Korte Suprema sakali mang pirmahan ng ating pong pangulo yun pong nasabing, panukalang batas at maging ganap na batas na. So wala po, yung gusto ko lamang po, sabihin sa inyo, yung, last touch po ay hindi po yung ating pong pangulo. Supreme Court po, yung magdedesisyon dito, mga idol at mga kabayan. So kapagka yung pinirmahan naman ng ating pangulo ay, naging unconstitutional, naku nakakahiya na, kapagka yung pinipirma ng ating pangulo ay, idinideklara na unconstitutional, magiging delikado yung kanyang lagay. Kaya napansin niyo mga idol, nagdadalawang isip na yung ating pong pangulo kung kanyang pipirmahan, nagtanong-tanong na siya kung saan-saan. Oh, tinanong niya yung COMELEC, yung panig ng COMELEC kinuha niya. Ibig sabihin wala siyang siguradong kasagutan. Nagdadalawang isip yung ating pangulo. Oh, kasi naandiyan po yung Supreme Court. Sila pa rin yung magdedesisyon, mga idol at mga kabayan. Oh, at alam po natin na nasa Supreme Court ruling na bawal po ipagpaliban o i-postpone yung isang halalan, mga idol at mga kabayan. Kaya as of now ay wala pa pong napipirmahan o wala pang pinirmahan yung ating pangulo. Kaya ang ibig sabihin lamang po ay, tuloy na tuloy pa rin yung December 1, 2025 election as of now, July 20, anong oras na ba? Mag-aalas 7 na. As of now ay wala pa rin pong batas na magpapaliban po sa December 2025 election. Kaya tuloy na tuloy pa rin mga idol at mga kabayan. So hanggang dito muna yung ating update, at maraming maraming salamat po sa inyong panonood mga idol at mga kababayan.